Tinutulan ng depensa at hindi tuluyang nabuo ni House Prosecutor Leila de Lima ang kanyang opening statement para sa Article 1 o ang umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President sa ikasampung araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Ipinaliwanag ng tagapagsalita at Defense Counsel na si Attorney Michael Poa na may ilang parte sa talumpati na maaaring umanong makaapekto sa pagiging patas ng impeachment trial. This is with all due respect to Representative De Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. Para sa depensa, hindi sa opening statement dapat ilahad ang mga ganitong klaseng pahayag, kundi sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa mismong yugto ng paglilitis. Sa opening statement ni House Prosecutor De Lima, binigyan din ito ang mga punto ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ilang beses nag-object ang depensa at tuluyan namang sinaway at pinahinto ni Presiding Judge Francis Escudero ang prosecutor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Ayon kay Attorney Poa, iginagalang niya si Representative De Lima, ngunit pangamba nito na napakinggan na ng publiko ang mga umano'y naging konklusyon mula sa panig ng prosekusyon. Pag nasa record na, kahit na pa-strike off natin yan, nadinig na po ng ating mga kababayan at baka po makondisyon kasi yung mind sa mga kababayan natin, lalong-lalo na hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution at that time wala pang nilalabas na ebidensya at lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. Samantala, binigyan din rin ni Attorney Poa na wala siyang layunin na mainsulto ang mambabata sa kanyang naging objections. Nagpasalamat rin ito sa naging desisyon ng presiding officer na pakinggan ang panig ng depensa. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.